Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from Northern Luzon kasama na ang Cordillera hanggang sa Southern Luzon, lalo na sa Cavite. No? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado lang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy nang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the wala na to, no? Sorry, pasensya na po. Presentation. Okay. No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Contrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito, no? Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to, no? Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa ng mga flood mitigation interventions, no? So 5 bagay lang ang paulit-ulit natin ginagawa sa lahat ng lugar. Number 1, yung dredging natin at cleaning ng waterways. Number 2, kagaya ng ginawa natin sa G. Araneta, yung pagpapalaki natin ng mga drainage pipes, dinodoble, tinitriple natin yan at makabago ng mga pipes ang ginagamit natin, yung tinatawag nga nilang HDPE, kung saan tatagal at mas mabilis ang agos ng tubig, kagaya nitong sa G. Araneta, no, nakikita natin na kapansin-pansin yung hindi masyadong pagtaas ng tubig at yung mabilis na paghupa ng tubig, no. Ikatlo, yung ating mga ito din, no, sa Santa Isabel sa may Taft Avenue. Ikatlo, yung ating mga pumping stations. Alam naman natin, matagal nang rinireklamo, lalo na ng mga mayors natin sa Metro Manila, yung maraming mga pumping station na hindi gumagana. Pero ngayon, as much as possible, pinapagana natin lahat. At kung merong mga hindi gumagana o pumapalya, nag-aggregate tayo ng mga mobile pumps, kagaya ng ginawa natin sa Marikina at sa Las Piñas nitong weekend. And finally, no, yung paglilinis natin at tuloy-tuloy na paglilinis natin ng basura, no, na nakikipagtulungan tayo sa MMDA at sa ating mga mayors na linisin yung basura. Yun talaga, kung magagawa lang natin yun paulit-ulit sa lahat ng lugar, tingin ko makakakita talaga tayo ng mga improvements sa iba pang mga lugar. So tuloy-tuloy lang tayo, and ngayon napapasok na ang 2027 budget na isusumite, magkakaroon na tayo ng mga flood management at flood mitigation projects sa 2027 budget at nakafocus tayo dito sa mga iba't ibang interventions na ito. So yun lang muna, and magbibigyan na kami ng mga reports pa in the coming days. Thank you. I-follow up lang po namin kung ilan na po ang contractors na recognized ng DPWH at saka kung nagkaroon po ba ng changes sa pag-vet ng contractor since nag-start po yung campaign against flood control project anomalies last year po. Sorry, ilang contractors ang Recognized na po ng DPWH. recognized? Hindi ko naintindihan yung tanong. But anyway, bottom line is, if you are a contractor na may kaso, like the SunWest, etc., the Diskaya Group, o wala kang lisensya, blacklisted ka na. Hindi ka na makakapag-participate. For all other contractors, as long as legitimate ka,
kumpleto ka ng papeles, pwede ka mag-participate. So, let's just be clear about that. Now, for the contractors that are currently being investigated, lahat po yan ay nasa Office of the Ombudsman na. Sinabit na yan ng both ng DPWH at dati ng ICI, and hintayin natin yung magiging aksyon ng Ombudsman on future cases that will be ultimately filed in court. So yun, no? So yun ang sitwasyon natin ngayon. As far as vetting, sinisigurado natin that yung ating mga procurement processes are totally transparent. Lalo na ngayon na open na yan sa transparency portal ng DPWH for everyone, to including the media, to participate in. I-follow up ko lang po. So, ilan po yung contractors na pwedeng mag-enter sa contract with DPWH po? Ilan? Po. Marami yan. I cannot give you a number. No? I cannot give you a number. All legitimate contractors, lahat ng may lisensya, lahat ng basta hindi blacklisted, basta walang kaso, pwedeng mag-participate. So, I will try to get you a number, but marami-rami yan. No? Follow up na lang po. Kahapon po nag-issue ng statement si Sec Salceda. Na-mention po niya na nagkaroon ng tightening ng bank credit for legitimate contractors. Ano po kaya yung naging cause kung bakit nagkaroon ng tightening ng bank credit sa mga legitimate contractors po? I think there's a tightening simply because nag-tighten din tayo sa pagbabayad sa mga kontratista. Lalo na yung mga hindi tayo sigurado kung tapos yung proyekto. Unlike before na alam na naman natin yung nangyari, kahit na hindi tapos yung proyekto, kahit na hindi maayos, binabayaran. So, I think that is the primary reason for that. But we will not sacrifice ensuring that projects are properly implemented before we make payment. So that is just my suspicion. But I don't know what the actual reason for the... you'll have to ask the banks what the reasons are for that. Last na lang po. May mga proposal po na na-mention si Sec Salceda po doon sa statement niya kahapon para raw po ma-provide ng parang financing yung mga contractors para hindi na raw po sila magkaroon ng problema sa pag-implement ng mga infrastructure projects. In-approve po kaya ni President Marcos yung mga proposals niya? Hindi ko alam. You will have to ask Secretary Salceda. You reported to us earlier yung ilang streets po sa Metro Manila na dati ay lubang binabaha pero ngayon po ay mas mabilis na yung paghupa ng baha. How about sir sa provinces natin or countryside? May mga ganito rin bang developments? Like yung Maharlika Highway natin na kaka-undergo lang ng rehabilitation? Doon sa mga areas na inaayos na natin, merong mga improvements. Pero syempre, technically, kakaumpisa pa lang natin dito eh. No? I mean, we started maybe 6-7 months ago dito sa mga interventions natin. Pero dun sa mga inayos natin, nakakakita na tayo ng improvement, which I think is just a testament to what the President wants to happen. Na kailangan ayusin na yung pag-implement ng mga project once and for all. Pero nag-uumpisa pa lang tayo eh. So, importante kang kailangan tuloy-tuloy tayo, huwag tayong titigil. May timeline kaya tayo sir, sorry. Alam kong madami po yung projects natin pero may timeline kaya tayo masasabi natin na hindi na ganong kalala yung maranasan all over the country. Magsabi ng ganyan. Hindi yan madaling sabihin kung kailan natin masosolve yung baha sa buong Pilipinas. No? We will have to go project per project, LGU per LGU, province per province. That is what we have to do. And there is no overnight solution here. Dekada na tong problemang to na hindi maayos yung paggagawa ng mga proyektong to. So, this will take time. Pero kailangan nga tuloy-tuloy at consistent tayo.